Isipin mo ang isang bersyon ng Biblia na kakaiba sa karaniwang kilala, isang banal na aklat na naglalaman ng mga susi upang matuklasan ang ilan sa pinakamalalalim na lihim sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang mga lihim na ito ay itinuring na napakahalaga kaya itinago ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Ang natatanging Bibliyang ito ay lumalampas sa karaniwang 66 na aklat na matatagpuan sa karamihan ng mga denominasyong Kristiyano at binubuo ng 88 aklat. Kabilang ang mga tekstong dati ipinagbawal, sinensura at tinuring na delikado ng mga unang pinuno ng simbahan. Ano kaya ang maaaring ibunyag ng mga aklat na ito? Isipin ang posibilidad na matuklasan ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa mga nilalang mula sa langit, ang misteryosong Nephilim at mga propesiyang nagsasalaysay ng wakas ng mundo sa isang paraang hindi pa narinig noon. Maaring magbigay ang mga tekstong ito ng mas malalim na pag-unawa sa labanan ng liwanag at dilim, sa masalimuot na kaayusan sa langit at sa mahalagang papel ng mga anghel at demonyo sa kapalaran ng sangkatauhan. Sa presentasyong ito, susuriin natin ang mga mahiwagang aklat ng Bibliyang ginagamit ng Ethiopian Orthodox Church, isang koleksyon ng mga kwentong matagal nang wala sa mas malawak na Kristiyanong kanon. Bakit nga ba inalis ang mga partikular na aklat na ito? Ano ang nilalaman ng mga ito na naging dahilan upang piliing hindi isama ng mga pinuno ng simbahan sa kanluran? Samahan mo ako sa paglalakbay na ito at sa pagtatapos ng ating talakayan, mauunawaan mo kung bakit tinuring na banta ang mga aklat na ito at madidiskubre ang mga kamanghamanghang katotohanang maaaring lubos na baguhin ang pananaw mo tungkol sa Biblia. Magsimula tayo rito. Habang pamilyar ang karamihan sa mga Kristiyano sa Christian Standard Bible o sa King James Bible na parehong binubuo ng 66 na aklat, 39 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan, ang Biblia ng Ethiopian Orthodox Church ay may kabuuang 88 aklat. Oo, may 22 aklat na. At ang mga ito ay hindi simpleng dagdag o komentaryo lamang, kundi ganap na mga banal na kasulatan na dati mataas ang pagtingin, ngunit kalaunay inalis mula sa pangunahing Kristiyanong doktrina. Ang ilan sa mga aklat na ito ay mahalaga sa mga sinaunang komunidad ng mga Hudyo at Kristiyano at pinanghawakan sa loob ng maraming siglo dahil sa kanilang mga propetikong pangitain, mga revelasyon mula sa langit at mga kwento ng sinaunang panahon na wala sa ibang kasulatan. Gayunpaman, itinakwil ng mga konseho ng simbahan ang mga ito, lalo na pagkatapos ng konseho ng Nikea noong 325 AD dahil sa kontrobersyal na nilalaman, malalalim na temang espiritual o sa kanilang malakas na koneksyon sa pamanan ng mga Hudyo. Ang ugnayan ng Ethiopia sa Biblia ay mas matagal na kaysa sa karaniwang iniisip. Bago pa man dumating ang mga kolonisador mula sa Europa at bago pa man lumaganap ang Kristyanismo sa Imperyong Romano, ang sinaunang kaharian ng Ethiopia ay may sariling tradisyong espiritual na malalim ang kaugnayan sa mga aral ng Biblia. Maaaring masundan ang kasaysayan ng Kristyanismo sa Ethiopia pabalik sa ika-4 na siglo nang tanggapin ng kaharian ng Aksum ang Kristyanismo bilang opisyal nitong relihiyon. Dahil dito, naging isa ang Ethiopia sa mga pinakaunang bansang tumanggap ng Kristyanismo, nauna pa sa maraming bansa sa kanluran. Mula noon, ang Biblia na naisulat sa sinaunang wikang Ge'ez ay naging pundasyon ng espiritual na buhay sa Ethiopia. Gayunpaman, ang koneksyon ng Ethiopia sa mga kwentong biblikal ay posibleng nagsimula pa bago pa man dumating ang Kristyanismo. Ayon sa matandang alamat ng Ethiopia, nagsimula ito sa Reyna ng Sheba na naglakbay mula sa Ethiopia patungong Jerusalem
upang makipagkita kay Haring Solomon noong ika-10 siglo BC. Habang bahagyang nabanggit ang tagpong ito sa Bibliang ginagamit sa kanluran, mas detalyado ang kwento sa mga kasulatang Ethiopian. Ayon sa kanilang panitikan, nagkaanak si Reyna ng Sheba at Haring Solomon ng isang lalaki, si Menelik II, na naging unang emperador ng Ethiopia. Mas naging kapanapanabik pa ang kwento dahil sinasabing bumalik si Menelik II sa Ethiopia na dala ang kaban ng tipan, ang kahong may lamang bato kung saan nakasulat ang 10 utos ng Diyos. Para sa mga Ethiopian, hindi lamang ito simpleng bahagi ng kasaysayan, kundi isang misyon mula sa Diyos na nagtalaga sa Ethiopia bilang tagapangalaga ng kaban ng tipan, isang tungkuling espiritual na malalim ang pagkakaugnay sa banal na kasaysayan ng Israel. Dahil sa mahalagang ugnayan ng Ethiopia sa mga orihinal na teksto at banal na kasangkapan ng tradisyong biblikal, hindi na nakakagulat na naging isang matatag na muog ng espiritualidad ang bansang ito. Hindi lamang mabilis na niyakap ng Ethiopia ang Kristyanismo, kundi naging tagapag-ingat din ito ng mga sinaunang kasulatan na kalaunay inalis mula sa karaniwang kanon ng Kristyanismo sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil hindi ito lubos na naimpluwensyahan ng mga kanluraning Europeo, nagpatuloy ang Ethiopia sa pagpapahalaga sa mga sagradong tekstong ito sa loob ng kanilang Orthodox Bible at ginawa itong mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya sa loob ng maraming siglo, kahit paunti-unti na itong nawawala sa mga tekstong Kristiyano sa kanluran. Dito pumapasok ang isang nakakaintrigang tanong: bakit inalis ang mga partikular na tekstong ito sa opisyal na Biblia? Ang mga dahilan ay kasing komplikado ng mga ito ay kaakit-akit. Ang ilan sa mga aklat ay tinanggal dahil naglalaman ang mga ito ng mga ideyang itinuturing na labis na mistikal o haka-haka. Halimbawa, ang aklat ni Enoch ay nagsasalaysay tungkol sa mga nilalang sa kalangitan, mga nahulog na anghel at sa mga Nephilim, misteryosong mga higanteng isinilang mula sa pagsasanib ng mga tao at mga anghel. Ang ganitong uri ng mga pangitain tungkol sa langit at impyerno, pinagmulan ng kasalanan at ang huling paghuhukom ng Diyos ay itinuring na masyadong mapanganib para suportahan ng maagang simbahan. Dagdag pa rito, may mga aklat na hindi isinama dahil sa kanilang matibay na pagtalima sa mga tradisyong Hudyo. Ang mga aklat tulad ng Jubilees at Maccabees ay nagbibigay diin sa mahigpit na pagsunod sa batas ng mga Hudyo, kabilang ang pagtalima sa Sabado, mga patakaran sa pagkain at pagtutuli. Naging hadlang ito sa panahon na ang bagong Kristiyanong simbahan ay nagsusumikap na kilalanin ang sarili bilang isang hiwalay na pananampalataya mula sa Hudaismo. Ang mga aklat na ito ay nagbanta na mabura ang linya sa pagitan ng dalawang relihiyon na maaaring makasagabal sa bagong pagkakakilanlang nais buuin ng Kristyanismo. Higit pa rito, may mga kasulatang itinuring na banta sa orthodoxy ang pagkakaisang doktrina na nais itatag ng mga pinuno ng simbahan. Nangamba sila na ang pagsama sa mga aklat na ito sa Biblia ay maaaring magbukas ng pinto sa iba't ibang interpretasyon ng pananampalataya, lalo na tungkol sa mga papel ng mga anghel sa buhay pagkatapos ng kamatayan at sa paghuhukom ng Diyos. Ang pagsasama ng mga ito ay posibleng magdulot ng pagkakahati-hati sa pananampalataya o di kaya'y humantong sa pagkalat ng maling aral sa loob ng simbahan. Mas naging masalimuot ang sitwasyon sa panahon ng kolonyalismo, lalo na noong sinubukan ng mga bansang Europeo, partikular ang Italia, na sakupin ang Ethiopia. Ang Biblia ng Ethiopian Orthodox ay hindi basta koleksyon lamang ng mga relihiyosong kasulatan, kundi naging simbolo ng espiritual at kultural na paglaban. Ang natatangin nitong nilalaman na nag-uugnay sa Ethiopia sa Israel at sa pinagmulan ng Kristyanismo
ay naging muog laban sa relihiyoso at kultural na imperialismong kanluranin. Sinikap ng mga kolonyal na puwersa na sirain ang kalayaan ng pananampalatayang Ethiopian at ipilit ang kanilang relihiyosong panuntunan na nagtangkang burahin ang natatanging pamana ng Ethiopian Orthodox Bible. Kaya ano nga ba ang mga malalalim na lihim na taglay ng mga ipinagbawal na aklat na ito? Bakit labis na kinatakutan ng mga lider ng simbahan sa kanluran ang mga ito? Posible bang ibinunyag ng mga sinaunang kasulatang ito ang mga nakatagong propesiya, mga nilalang mula sa ibang daigdig at mga katotohanang may kinalaman sa wakas ng panahon na napakahalaga upang hindi pansinin? Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga nais tuklasin ang mga natatagong hiwaga ng Biblia, para lubos na maunawaan kung bakit isinasama sa Ethiopian Orthodox Bible ang maraming aklat na wala sa karaniwang Kristiyanong Biblia. Kailangang sumilip tayo sa natatanging kasaysayan at espiritual na kwento ng Ethiopia. Magsimula tayo noong ika-4 na siglo AD, sa panahong hindi pa laganap ang Kristyanismo sa buong mundo. Noong panahong ito, ang kaharian ng Aksum na matatagpuan sa kasalukuyang Ethiopia ay naging isa sa mga unang bansang nagdeklara ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon. Ang mahalagang desisyong ito ay nagtatag sa papel ng Ethiopia bilang isang matatag na bansang Kristiyano at isa sa mga pinakaunang nagpapatuloy ng tradisyong Kristiyano hanggang sa kasalukuyan. Ano na nga ba ang nagdala ng pagbabagong ito? Taliwas sa paniniwalang nagmula ito sa mga misyonerong Europeo, ang pinagmulan ng Kristyanismo sa Ethiopia ay direktang inuugnay sa apostol na si Felipe at sa kanyang pakikipagtagpo sa isang opisyal na taga-Ethiopia na mababasa sa mga Gawa 8, 26 hanggang 40. Matapos siyang bautismuhan ni Felipe, bumalik ang opisyal sa Ethiopia at doon niya pinasimulan ang pananampalatayang Kristiyano na naging pundasyon ng tradisyong Kristiyano sa bansa. Sa mga sumunod na siglo, lalo pang lumago ang pananampalatayang ito at tuluyang naging opisyal na relihiyon ng makapangyarihang kaharian ng Aksum. Ang formal na pagtatatag ng Kristyanismo sa Ethiopia ay naisakatuparan sa tulong ng Coptic Church ng Alexandria, na nagsimula rin sa pagsasalin ng mga kasulatan sa Biblia patungong Ge'ez, ang sinaunang wika ng Ethiopia. Habang patuloy na lumalaganap ang relihiyon sa loob ng Imperyong Aksumite, isinama ng simbahang Ethiopian hindi lamang ang karaniwang 66 na aklat na matatagpuan sa karamihan ng Biblia, kundi pati ang mas malawak na koleksyon ng mga tekstong Hudyo at Kristiyanong sinauna. Ang mga kasulatang ito, na madalas ituring na esoteriko, mapagtalo o masyadong malapit sa mga aral ng Hudaismo, ay tinanggihan o ipinagbawal pa nga ng simbahan sa kanluran. Ngunit sa Ethiopia, pinangalagaan ang mga ito at isinama sa mayamang tradisyon ng kanilang pananampalataya. Ang maagang pagtanggap ng Kristyanismo ay nagbigay daan din sa Ethiopia upang mapanatili ang kalayaan nito sa relihiyon na hiwalay sa mas malawak na pamayanang Kristiyano. Habang ang Imperyong Romano at ang simbahan sa kanluran ay nagsusumikap na pag-isahin ang kanon ng Biblia, na natiling hiwalay ang Ethiopia sa mga usaping ito at patuloy na pinanghawakan ang mga sinauna nitong kaugalian at kasulatan. Bilang resulta, ang Biblia ng Ethiopian Orthodox Church ay hindi lamang naglalaman ng tradisyonal na mga aklat mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, kundi pati mga karagdagang sulatin na nagbibigay ng malalim na pananaw sa sinaunang kaisipang Hudyo at Kristiyano. Ang koneksyon ng Ethiopia sa mga kwentong biblikal ay higit pa sa pagdating ng Kristyanismo. Upang lubos na maunawaan ang ugnayang ito, kailangang balikan natin ang kasaysayan ng halos 1,000 taon bago pa ipanganak si Kristo.
Ayon sa alamat ng Ethiopia, nag-ugat ang kanilang kaugnayan sa Biblia sa isang natatanging tauhan, ang Reyna ng Sheba. Bahagyang nabanggit sa Biblia ng kanluran sa isang hari, 10 hanggang 13 at 2 Kronika 9, ang makapangyarihang reyna ay naglakbay mula sa malalayong lupain ng Sheba na pinaniniwalaan ng mga Ethiopian na bahagi ng kasalukuyang Ethiopia at Yemen upang makipagkita kay Haring Solomon sa Jerusalem. Habang maikli lamang ang pagkakakwento sa kanluraning Biblia, mas detalyado at malawak ang bersyon ng Ethiopia. Ang Kebra Nagast, isang iginagalang na tekstong Ethiopian, ang nagpapalawak ng kwento. Ipinapakita nito ang reyna ng Sheba na kilala sa lokal na pangalan na Makeda bilang ina ni Menelik, ang anak niya kay Haring Solomon, na kalaunay naging unang emperador ng Ethiopia. Mas lalo pang naging kahanga-hanga ang kwento ng sabihin na si Menelik noong siya'y nasa tamang gulang na ay naglakbay papuntang Jerusalem upang makilala ang kanyang ama. Sa kanyang pagbabalik sa Ethiopia, sinasabing dala niya ang isa sa mga pinakabanal na bagay sa kasaysayan ng Biblia, ang kaban ng tipan. Ang banal na kahong ito na pinaniniwalaang naglalaman ng mga batong may nakaukit na 10 utos ng Diyos ay pinaniniwalaan pa ring iniingatan sa Ethiopia hanggang sa kasalukuyan. Ang malalim na ugnayang ito sa banal na pamana ng Israel ay may malaking naging impluensya sa Kristyanismo sa Ethiopia. Para sa mga Ethiopian, ang kaban ng tipan ay sumisimbolo sa isang banal na atas mula sa Diyos na direktang nag-uugnay sa Ethiopia sa hinirang na bayan ng Israel. Sa halip na ituring ang sarili bilang nasa laylayan ng pananampalataya, tinitingnan ng Ethiopia ang sarili bilang isang mahalagang kalahok sa banal na plano ng Diyos na may tungkuling pangalagaan ang kaban at panatilihin ng mga sinaunang katotohanang biblikal. Habang abala ang Kristyanismo sa kanluran sa pagpili at paghihigpit ng mga kasulatang papasok sa Biblia, naging layunin ng Ethiopia ang pag-iingat sa mas malawak na koleksyon ng mga sinaunang sulatin ng mga Hudyo at Kristiyano. Dagdag pa rito, ang geograpikal at kultural na pagkakahiwalay ng Ethiopia mula sa Europa ang tumulong upang mapanatili nito ang natatanging espiritual na pamana, malaya mula sa mga desisyong inilabas sa Konseho ng Nikea at iba pang pagtitipon tungkol sa kanon ng Biblia. Ang Konseho ng Nikea noong 325 AD ay naging mahalagang sandali sa kasaysayan ng Kristyanismo sa loob ng Imperyong Romano. Pinagtibay rito ng mga pinuno ng simbahan ang mahahalagang doktrina ng pananampalataya at tinukoy kung aling mga kasulatan ang opisyal na isasama sa Biblia. Sa pagtitipong ito, nagsimulang iwasan ng simbahan sa kanluran ang mga aklat na itinuturing nilang masyadong makahudyo, labis na mistikal o batay lamang sa haka-haka. Kasama sa mga itinakwil ang aklat ni Enoch, aklat ng Jubilees at mga aklat ng Maccabis dahil sa kanilang pagtalakay sa mga mundo ng mga anghel at sa mahigpit na pagsunod sa batas ng mga Hudyo. Subalit, hindi gaanong naapektuhan ng Ethiopia sa mga pasyang ito dahil sa matibay nitong ugnayan sa pinagmulan nitong pananampalataya mula sa Coptic Christianity. Ang kalayaang ito ang naging dahilan kung bakit napanatili ng Ethiopia ang mas malawak na koleksyon ng mga kasulatang biblikal. Bilang resulta, ang Biblia ng Ethiopian Orthodox Church ay hindi lamang naglalaman ng karaniwang 66 na aklat na matatagpuan sa maraming Kristiyanong Biblia, kundi may karagdagang 22 aklat na alinman sa tinanggihan o ipinagbawal ng simbahan sa kanluran. Dahil dito, naging isang muog ang Ethiopia ng spiritual na pagpapatuloy, kung saan naingatan ang sinaunang mga tradisyong Kristiyano nang hindi naapektuhan ng mga doktrinang kanluranin.
Ang Bibliang ito ay natatangi kumpara sa ginagamit ng karamihan sa mundo ngayon. Isa itong buhay na patunay ng unang panahon ng Kristyanismo na halos hindi naapektuhan ng mga pagtatalong teolohikal at alitan sa politika na bumago sa anyo ng Biblia sa kanluran. Ang pagsasama ng mga aklat na itinuring ng simbahan sa kanluran bilang labis o di kailangan ay hindi simpleng usaping pangkasaysayan lamang. Ipinapakita nito ang pagkakaiba-iba ng pananaw noong panahong binubuo pa lamang kung ano talaga ang itinuturing na banal na kasulatan sa Kristyanismo. Marami sa mga kasulatang itinapon ng kanluran ay may malalim pa ring espiritual na kahulugan. Halimbawa, ang aklat ni Enoch ay nagbibigay ng detalyadong salaysay tungkol sa pagbagsak ng mga anghel, ang kanilang ugnayan sa mga tao, at ang kanilang wakas, isang kwentong nakaimpluwensya sa pananaw ng mga sinaunang Kristiyano tungkol sa kasalanan, kasamaan at sa katapusan ng panahon. Sa aklat ng Jubilees naman, makikita natin ang isang natatanging pagpapaliwanag ng mga Hudyo sa kasaysayan ng Biblia na nagbibigay ng bagong liwanag sa buhay ng mga patriarka at binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga anghel sa paghubog ng kapalaran ng sangkatauhan. Ang mga kasulatang ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa isang bahaging madalas hindi napapansin sa kasaysayan ng Kristyanismo, isang panahon kung kailan binubuo pa lamang ang mga ideyang teolohikal at pinagtatalunan pa ang hangganan ng opisyal na aral. Sa Ethiopia, hindi kailanman inalis ang mga tekstong ito. Bahagi sila ng spiritual na tradisyon ng bansa at pinapahalagahan gaya ng mga aklat sa lumang at bagong tipan. Dito natin muling itinanong, bakit nga ba hindi isinama ang mga tekstong ito sa ibang lugar? Anong aspeto ng mga banal na kasulatang ito ang nagtulak sa simbahan sa kanluran upang hindi ito tanggapin bilang bahagi ng Biblia? Ang mga kasagutan ay kasing lalim ng mga tanong sumasaklaw sa teolohikal, pampolitika at kultural na mga salik. Sa talakayang ito, susuriin natin ang mga dahilan sa likod ng pagtataboy sa mga tekstong ito ng mga unang pinuno ng simbahan at kung bakit pinili ng Ethiopia na itaguyod at panatilihin ang mga ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi isinama ang ilang mga aklat sa Biblia ay may kinalaman sa kanilang mistikal na nilalaman, mga malalalim na aral espiritual na pumapasok sa larangan ng haka-haka. Ang mga kilalang teksto tulad ng aklat ni Enoch at ng aklat ng Jubilees ay tumatalakay sa mga esoterikong tema na nagbibigay ng detalyadong paglalarawan sa kaharian ng langit, sa kaayusan ng mga anghel at sa kanilang pakikisalamuha sa mga tao. Halimbawa, ang aklat ni Enoch ay naglalahad ng kwento tungkol sa mga watchers, mga anghel na bumagsak mula sa biyaya ng Diyos, nakihalubilo sa mga tao at nagkaanak ng mga Nephilim, mga nilalang na nagdala ng matinding kasamaan. Hindi lamang sinuway ng mga anghel na ito ang Diyos, kundi ibinahagi rin nila sa sangkatauhan ang mga lihim na kaalaman, kabilang ang sining ng digmaan, pangkukulam at astrolohiya. Ang ganitong mga salaysay ay malayo sa tuwirang temang ukol sa kaligtasan na nangingibabaw sa kanluraning Biblia. Sa mga unang siglo ng Kristyanismo, lalo na pagkatapos ng mahalagang konseho ng Nicaea noong 325 AD, nagkaroon ng pag-aalinlangan ang simbahan sa kanluran sa mga doktrinang itinuturing na masyadong haka-haka. Nangamba ang mga lider ng simbahan na ang labis na pagtutok sa mga paksa tulad ng mga anghel, digmaang espiritual at wakas ng panahon ay maaaring maligaw ang mga mananampalataya, palayo sa mga pangunahing mensahe ng Kristyanismo, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Naniniwala sila na ang sobrang pagbibigay pansin sa ganitong mga tema ay maaaring makasagabal sa mensahe ng pagtubos at kaligtasan.
Ang takot sa ganitong uri ng teolohiyang haka-haka ang naging dahilan kung bakit hindi isinama ang ilang aklat sa opisyal na kanon ng simbahan sa kanluran. Halimbawa, ang aklat ni Enoch na minsang tanyag sa mga unang Kristiyano lalo na sa pamayanang Esene, isang grupong pinaniniwalaang nakaimpluwensya sa mga unang aral ng Kristyanismo, ay tuluyang inalis. Ang tekstong ito at iba pa ay masyadong malalim ang talakay sa espiritual na daigdig at sa kwento ng pagbagsak ng mga anghel na itinuturing ng simbahan bilang sobrang haka-haka at labis sa mistikal na aspeto. Sa kabilang banda, hindi itinuring ng simbahang Ethiopian na hadlang ang mga apokripal na kasulatang ito. Bagkus, nakita nila itong mahalaga upang maunawaan ang patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Dahil dito, isinama ng Kristyanismong Ethiopian ang mga mistikal na temang ito. Kinikilala ang kahalagahan ng mga ito sa pagbibigay liwanag sa mga banal na kaharian at sa masalimuot na kaayusan ng nilikha ng Diyos. Isa pang mahalagang dahilan ng pag-aalis sa ilang aklat ay ang kanilang matibay na pagtalima sa mga kaugaliang Hudyo at sa batas ni Moises, na noong lumalaganap na ang Kristyanismo ay unti-unting itinuturing na hiwalay at naiiba sa mga bagong paniniwalang Kristiyano. Ang mga aklat tulad ng Jubilees at Maccabees na binibigyang diin ang mahigpit na pagsunod sa batas ng mga Hudyo tulad ng pagdiriwang ng Sabat, pagtutuli at mga patakarang pampagkain ay partikular na naapektuhan. Ang mga ito ay naisulat noong panahon na hindi pa ganap na magkahiwalay ang Hudaismo at Kristyanismo, kaya't dala nila ang pananaw na pinahahalagahan pa rin ang patuloy na bisa ng batas ni Moises. Ang aklat ng Jubilees na tinatawag ding Little Genesis ay hindi lamang muling isinasalaysay ang kasaysayan ng Biblia mula sa paglikha hanggang sa pagbibigay ng batas sa bundok Sinai, kundi matindi rin ang panawagan nito sa patuloy na pagdiriwang ng mga kapistahang Hudyo, Sabat at mga ritual ng kalinisan. Itinutulak pa nito ang paggamit ng solar na kalendaryo na may 364 na araw na sinasabing orihinal na itinakda ng Diyos para sa bayan ng Israel na taliwas sa lunar na kalendaryong naging pamantayan kalaunan. Habang umuunlad ang Kristyanismo, naging masigasig ang simbahan sa paghihiwalay ng mga aral at gawin nito mula sa Hudaismo, kaya't isinantabi ang mga kasulatang malalim ang ugat sa tradisyong Hudyo. Ang maagang pamayanang Kristiyano ay nagsumikap na lumawak ang saklaw ng pananampalataya sa mga hindi Hudyo, kaya unti-unting lumayo ito sa mahigpit na pagsunod sa mga batas at kaugalian ng mga Hudyo. Si Apostol Pablo ang isa sa pinakamaingay na tagapagtaguyod ng pagbabagong ito. Ipinapangaral na ang pananampalataya kay Kristo at hindi ang pagsunod sa batas ni Moises ang tunay na daan tungo sa kaligtasan. Dahil dito, nagsimulang tingnan ng simbahan sa kanluran ang mga aklat na matindi ang pagbibigay diin sa batas ng mga Hudyo tulad ng Jubilees at Maccabees bilang luma na at hindi na kailangan. Sa kabilang banda, napanatili ng simbahang Orthodox ng Ethiopia ang matibay nitong kaugnayan sa ugat nitong Hudyo na inuugat sa alamat ng pagsasama ni Haring Solomon at ng Reyna ng Sheba, kung saan isinilang si Menelik Mipiu ang tagapagtatag ng dinastiyang Solomonic sa Ethiopia. Dahil sa makasaysayang linyang ito, napanatili ng Kristyanismong Ethiopian ang malalim na ugnayan sa mga kaugaliang Hudyo at hindi ito itinuring bilang hadlang kundi bilang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Dahil dito, ang mga kasulatang tulad ng Jubilees at Maccabees ay nanatiling mahalagang bahagi ng kanon ng simbahang Orthodox ng Ethiopia. Isinasalamin ng mga ito ang natatanging pagsasanib ng batas ng lumang tipan at ng bagong tipan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo.
Sa Ethiopia, ang mga Makabeo ay hindi lamang mga tauhang pangkasaysayan, kundi mga pinupuring bayani na sumasalamin sa katatagan ng pananampalataya at sa pagtatanggol ng relihiyosong pagkakakilanlan laban sa pang-aapi. Ang kanilang mga kwento ng katapangan at patnubay ng Diyos sa gitna ng pananakop ay malalim ang kabuluhan sa tradisyong Kristiyanong Ethiopian na nagsisilbing inspirasyon at gabay espiritual. Ang pagdiriwang sa pagtutol ng mga Hudyo at sa kanilang katapatan sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita ng kakaibang katangian ng Kristyanismong Ethiopian, na niyayakap ang mga salaysay na ito bilang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalatayang pamana. Ang pagbabawal sa ilang aklat mula sa kanon ng Kristiyano ay nag-ugat din sa pangamba na baka hamunin ng mga ito ang umuusbong na orthodoxy ng simbahan. Sa mga unang taon ng simbahan, isang panahong puno ng pagbabagong doktrinal, napakahalaga ng pagtatatag ng isang malinaw at pinagkaisang teolohiya. Habang lumalawak ang Kristyanismo sa loob ng Imperyong Romano, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang sekta at interpretasyon na ang ilan ay itinuring na maling aral ng mga pinuno ng bagong tatag na simbahang ortodokso. Ang pagsasama ng mga tekstong may kakaibang pananaw teolohikal sa Biblia ng simbahang Orthodox ng Ethiopia ay tiningnan ng kanluraning simbahan na may pag-aalinlangan. Nangamba ang mga lider na maaaring magdulot ang mga ito ng kalituhan o pagkakahati-hati sa lumalawak na mga pamayanang Kristiyano. Halimbawa, ang aklat ni Enoch ay nagbibigay ng detalyadong salaysay tungkol sa mga watchers, mga bumagsak na anghel at sa mga Nephilim, mga temang itinuring na masyadong haka-haka at taliwas sa pangunahing turo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Layunin ng mga naunang pinuno ng simbahan na mapanatili ang malinaw na pagtutok sa mensahe ng pagtubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo at hindi malihis sa mga mistikal na kwento ukol sa mga anghel o sa mga nilalang mula sa ibang daigdig. Ang layunin ay magtatag ng isang nagkakaisang doktrinang Kristiyano na madaling maunawaan at matanggap ng iba't ibang pamayanan. Kaya't ang mga tekstong may ibang pananaw o labis na nagtutuon sa mistikal na mga paksa ay hindi isinama upang mapanatili ang pagkakaisa at linaw ng aral. Ang konseho ng Nikea at iba pang sumunod na konseho ng simbahan ay may malaking ginampanan sa pagbubuo ng kanon ng Kristyanismo at sa pagbibigay linaw sa papel ni Kristo sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa pagbibigay tuon sa mga ebanghelyo at sa mga tuwirang aral ni Kristo, nagtakda ang mga konsehong ito ng malinaw na gabay para sa orthodoxy. Ngunit dahil dito, isinantabi rin nila ang mga tekstong tumatalakay sa mas malalawak na hiwagang espiritual ng sanlibutan. Sa kabaligtaran, hindi tinuring ng simbahang Ethiopian na banta ang mga ganitong sulatin. Bagkus, nakita nila itong mga kayamanang nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa banal na kalikasan ng universo. Kabilang na ang gawain ng mga anghel, ang paghuhukom sa mga nahulog na nilalang at ang mga pangyayaring eskatolohikal. Para sa Ethiopia, ang mga kasulatang ito ay hindi simpleng mga kwentong haka-haka, kundi mahahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya, mga tekstong nagbibigay buod sa bagong tipan at nagpapalawak sa pag-unawa sa walang hanggang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang panahon ng kolonyalismo ay lalo pang nakaapekto sa pagtingin at katayuan ng Biblia ng simbahang Orthodox ng Ethiopia. Partikular ito noong pagtatangka ng Italya na sakupin ang Ethiopia sa huling bahagi ng ika-11 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang mayamang pamana ng Kristyanismo sa Ethiopia at ang sinaunang kanon ng Biblia nito ay nakita bilang mga hadlang sa layunin ng mga Europeo na ganap na mangibabaw.
ang espiritual na kalayaang isinasabuhay ng simbahang Orthodox ng Ethiopia na may natatangi at sinaunang tradisyong Kristiyano na mas nauna pa kaysa sa maraming tradisyon sa Europa ay naging anyo ng paglaban sa mga puwersang kolonyal. Ang Bibliyang Orthodox ng Ethiopia na naglalaman ng mas malawak na koleksyon ng mga aklat at may tuwirang kaugnayan sa sinaunang Israel at sa unang simbahan ng Kristiyano ay taglay ang espiritual at pampulitikang kapangyarihan na hindi kanais-nais para sa mga kolonisador. Ang mga pagtatangkang isantabi o ipagbawal ang mga tekstong ito ay hindi lamang simpleng pagtatalong teolohikal, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya upang sirain ang natatanging pagkakakilanlan espiritual ng Ethiopia at ipilit ang mga pamantayang panrelihiyo ng kanluran. Ang ganitong uri ng espiritual na paglaban ay naging kakambal ng pisikal na paglaban ng Ethiopia laban sa pananakop, sumasagisag hindi lamang sa pambansang kalayaan kundi pati sa matatag nitong soberanyang espiritual. Sa ganitong konteksto, ang Biblia ng Ethiopian Orthodox Church na puno ng natatanging mga aklat at interpretasyon ay naging isang hamon sa itinatag na kaayusang panrelihiyon ng kanluran. Kinwestiyon ang kataas-taasang posisyon ng Katolisismo at Protestantismo at itinaguyod ang isang makapangyarihan at malayang salaysay ng Kristyanismo. Ang potensyal na banta na nakita ng mga puwersang kolonyal sa espiritual na kalayaan ng Ethiopia ay malamang na may malaking papel sa pagtaboy sa Bibliang Ethiopian Orthodox sa pandaigdigang Kristyanismo. Ang natatanging koleksyon ng kasulatang ito na kinabibilangan ng mga aklat na wala sa karaniwang kanon ng Biblia ay maaaring kinatawan ng isang anyo ng relihiyoso at kultural na kalayaan na madalas tinatangkang patahimikin ng mga kolonisador upang kontrolin at impluwensyahan ang mga sinasakop nilang teritoryo. Ang Biblia ng Ethiopia ay naglalaman ng napakaraming kasulatan na nagbibigay ng malalim na pananaw sa mga espiritual na dimensyon, sinaunang kasaysayan at mga banal na layunin, mga kaalamang bihira o hindi kinikilala sa ibang tradisyong Kristiyano. Ang mga tekstong ito ay nagpapalawak ng pag-unawa sa espiritualidad at sa pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, pinangangalagaan ang mga aral na iginagalang at pinagtatalunan sa paglipas ng mga panahon. Kabilang sa mga makapangyarihang kasulatang ito, ang aklat ni Enoch ay higit na namumukod-tangi. Tinatalakay nito ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng kalawakan at ng espiritual na kaayusan na mas detalyado kaysa sa karamihan ng mga tradisyonal na sulatin sa Biblia. Nagsisimula ang salaysay ng aklat ni Enoch sa isang kamanghamanghang kwento tungkol sa 200 makalangit na nilalang na kilala bilang mga watchers na inatasang bantayan ang mga gawain ng sangkatauhan, subalit ang kanilang misyon ay nauwi sa kapahamakan nang mahulog sila sa ipinagbabawal na pagmamahal sa mga babae sa lupa. Pinamunuan ni Simjaza, sinuway ng mga anghel na ito ang utos ng Diyos, bumaba sa lupa at nakipagsanib sa mga tao na nagbunga sa paglitaw ng mga Nephilim, mga misteryosong higante na inilalarawan bilang puwersang mapanira at masama. Ang kwento ay mas naging kapanapanabik dahil hindi lamang nilabag ng mga nahulog na anghel ang mga banal na hangganan, kundi ibinahagi rin nila sa tao ang ipinagbabawal na kaalaman. Kabilang dito ang sining ng pakikidigma, mahika, pagpapaganda at astrolohiya, mga bagay na itinuturing na pagbaluktot sa kaayusang itinatag ng Diyos. Dahil sa mga revelasyong ito, nagdulot ng kaguluhan sa mundo at ang mga Nephilim, makapangyarihang supling ng mga anghel at tao, ay lalong nagpalala sa pagbagsak ng moralidad ng sangkatauhan. Dahil sa pagiging marahas at malupit ng mga ito, nagpasya ang Diyos na linisin ang mundo
sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Bago mangyari ang sakunang ito, isinugo ng Diyos sina Arkanghel Michael, Gabriel, Raphael at Uriel upang harapin ang mga suwail na anghel. Ang kanilang layunin ay dakpin ang mga watcher na ito at ikulong sila sa kailaliman kung saan mananatili sila hanggang sa araw ng paghuhukom. Dahil sa matinding kasamaan ng mga watcher at ng kanilang mga lahi, pinawi ng Diyos ang kanilang presensya mula sa mundo. Ngunit ang kanilang madilim na pamana ay patuloy na nararamdaman sa sangkatauhan. Sabihin sa amin sa mga komento kung interesado kang magkaroon ng isang video na nakatuon sa aklat ni Enoch at ang paghihimagsik ng mga anghel. Sa isa pang bahagi ng aklat ni Enoch, na kilala bilang aklat ng mga talinhaga, makikita ang mga apokaliptikong pangitain kung saan inihula ni Enoch ang pagdating ng isang Mesyas na tinatawag na anak ng tao. Kapansin-pansin, ang figurang ito ay malapit ang pagkakahalintulad kay Jesus na tinawag ding ganito sa Bagong Tipan. Inilahad sa mga propesya ni Enoch ang huling paghuhukom kung saan ang masasama kabilang ang mga nahulog na anghel ay ihahagis sa naglalagablab na bangin habang ang mga matuwid ay pangakong bibigyan ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na ipinapakita ng kwentong ito ang huling labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, mga anghel, demonyo at mga tao na lahat ay naghihintay sa kanilang kapalaran sa harap ng trono ng Diyos. Sa isa sa hindi gaanong kilalang bahagi ng aklat ni Enoch na tinatawag na aklat astronomiko, ibinunyag ang mga hiwaga ng kalangitan. Ipinakita kay Enoch kung paanong inorganisa ng Diyos ang mga bituin, planeta at mga panahon at inilahad ang isang kalendaryong nakabatay sa galaw ng araw upang iayon ang buhay ng tao sa ritmo ng paglikha. Pinaliliwanag dito na ang mga bagay sa kalangitan ay hindi basta-basta lang gumagalaw, kundi sumusunod sa landas na itinakda ng Diyos sa gabay ng mga anghel. Dahil sa maayos na kaayusang ito, ang araw, buwan at mga bituin ay nananatili sa takdang pagkakasunod-sunod. Hinikayat sa teksto ang sangkatauhan na sundin ang kalendaryong solar kaysa lunar bilang paraan upang manatiling nakaayon sa nilikhang kaayusan ng Diyos. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang kalendaryong ito ng simbahang Ortodokso ng Ethiopia bilang patunay sa malalim nitong pinagmulan at sa matagal ng impluensya ng mga revelasyon ni Enoch. Sa aklat ng Jubilees naman, makikita ang kakaibang pagsasalaysay ng kasaysayan mula sa paglikha hanggang sa pagbibigay ng kautusan sa bundok Sinai. Itinatampok dito ang espiritual na aspeto ng takdang oras ng Diyos at ang panghabambuhay na halaga ng kanyang mga batas. Ang sentro ng aklat ng Jubilees ay ang paniniwala na ang oras ay batay sa isang banal na kalendaryo na pinamamahalaan ng mga anghel. Inihayag ito kay Moises sa bundok Sinai, isang kalendaryong solar na may 364 na araw bawat taon, hinati sa mga siklo ng Jubileo na may tig-49 na taon. Binigyang diin ng salaysay ang kahalagahan ng sistemang ito upang mapanatili ang kaayusang itinakda ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Ayon sa Jubilees, ang paglayo sa kalendaryong solar at paggamit ng kalendaryong lunar ay nagdudulot ng pagkakahiwalay sa orihinal na plano ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting lumilihis ang sangkatauhan mula sa banal na disenyo. Ang kalendaryong ginagamit ng simbahang Ortodokso ng Ethiopia ay nakaayon pa rin sa solar na siklo na nagpapakita ng paniniwala na ang tamang pagsukat ng oras ay mahalaga upang manatiling konektado sa kaayusan ng Diyos. Kaya lumilitaw ang mahahalagang tanong. Sa paglipas ng maraming siglo ng paggamit ng ibang kalendaryo, tayo ba ay lumihis sa orihinal na plano ng Diyos? Nasa labas na ba tayo ng tamang takbo ng panahon ayon sa kanyang disenyo? Hindi lamang inilalahad ng aklat ng Jubileo ang kosmikong daloy ng panahon,
kundi ibinubunyag din nito ang mahalagang papel ng mga anghel sa espiritual na pagtuturo sa mga unang patriarka gaya ni Adan, Noe at Abraham. Tinuruan sila ng mga nilalang na ito mula sa langit kung paano ipagdiwang ang Sabat, ang mga detalye ng mga handog at ang mga batas ng kalinisan. Ang mga tagubiling ito ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi bahagi ng isang walang hanggang kautusan ng Diyos na isiniwalat sa mga matuwid mula pa noong simula. Ipinapakita ng aktibong papel ng mga anghel na ang mga batas ng Diyos ay hindi limitado sa panahon. Umiiral na ito bago pa ang tipan sa bundok Sinai at nananatiling pareho sa bawat henerasyon. Ipinapahiwatig ng pagkakapare-parehong ito na bago pa man ang formal na pagbubunyag ng mga kautusan sa Sinai, ang mga malapit sa Diyos ay sumusunod na sa kanyang mga utos sa gabay ng kanyang mga sugo mula sa langit. Pagdating naman sa mga aklat ng Makabeo, inilalarawan dito ang mga makapangyarihang kwento ng katapangan at makalangit na panghihimasok. Natatangi sa Bibliang Ortodokso ng Ethiopia ang pagkakasama ng tatlong aklat ng Makabeo at bawat isa ay nag-aalay ng kakaibang pananaw tungkol sa pananampalatayang nilalaban sa gitna ng pag-uusig. Ang unang aklat ng Makabeo ay naglalahad ng revolusyon ng mga Makabeo, isang mahalagang bahagi ng kasaysayang Hudyo. Noong 167 BK, ang pagpipilit ni Haring Antiochus ikatlong Epiphanes ng mga kaugalian ng mga Helenistiko ay nagbunsod ng matinding pakikibakang pinamunuan ni Judas Macabeo. Sa kabila ng maliit na bilang, matagumpay nilang nabawi ang templo sa Jerusalem, isang tagumpay na ginugunita tuwing kapistahan ng Hanukkah bilang alaala sa muling pagtatalaga ng templo at sa himalang hindi naubos ang langis ng ilawan. Sa ikalawang aklat ng Makabeo, ang focus ay lumipat sa pagtitiis ng mga martir na mas piniling mamatay kaysa talikuran ang kanilang pananampalataya. Isinalaysay dito ang nakakapangilabot na kwento ng 7 magkakapatid at ng kanilang ina na pinahirapan at pinatay dahil sa pagtangging kumain ng karne ng baboy, alinsunod sa kautosang Hudyo. Bago pumanaw, bawat isa sa kanila ay nagpahayag ng kanilang pananalig sa muling pagkabuhay at sa gantimpalang walang hanggan mula sa Diyos. Sa aklat ding ito, binanggit ang mga pangitain ng mga anghel at ang kanilang tulong sa mga laban ng mga Makabeo. Patunay na ang kanilang tagumpay ay kalooban ng Diyos. Samantala, ang ikatlong aklat ng Makabeo ay tumatalon naman sa Ehipto, kung saan dumanas ng matinding pagsubok ang mga Hudyo sa ilalim ni Ptolemy Patpo. Isa sa mga pinakamatinding tagpo ay nang ipag-utos ni Ptolemy na yurakan ng mga lasing na elepante ang mga Hudyo, tila tiyak na kamatayan. Ngunit sa isang himalang tagpo, ang mga elepante ay biglang umatake sa mga sundalong Ehipsyo sa halip, kaya't nailigtas ang komunidad ng mga Hudyo. Itinatampok ng kwentong ito ang tema ng proteksyon ng Diyos at ng kababalaghang kaligtasan na paulit-ulit na lumilitaw sa akda. Pumunta naman tayo sa mga mistikal at apokaliptikong pangitain ng Ascension of Isaiah, kung saan masusing isinasaad ang espiritual na paglalakbay ni Propetang Isaias sa 7 langit. Sa gabay ng isang anghel, nilibot niya ang bawat kalangitan, nakita ang iba't ibang uri ng mga anghel, pati na ang mga nahulog mula sa langit, hanggang sa marating niya ang pinakamataas na lugar, ang trono ng Diyos sa ika-7 langit. Masinsing inilarawan sa aklat ang mga serapin, kerubin at iba pang nilalang sa langit na bihirang matagpuan sa mga naunang Kristiyanong sulatin. Ang rurok ng kanyang pangitain ay nang masaksihan niya ang pagbaba ng Mesyas sa mundo. Nakita ni Isaias kung paanong kusang bumaba ang anak ng Diyos mula sa pinakamataas na langit, nagkatawang tao at nagdusa sa kamay ng masasamang puwersa.
Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Nasilayan din ni Isaias ang tagumpay ng Mesyas laban sa kasamaan, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang maluwalhating pag-akyat pabalik sa langit, kung saan siya'y pinapupurihan bilang hari ng lahat. Sa wakas, ang mga aklat ni Baruch at ang liham ni Jeremias na isinulat noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia ay nag-aalay ng malalim na pagninilay tungkol sa kasalanan, pagsisisi at ang kahangalan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa aklat ni Baruch, makikita ang masakit na panaghoy para sa pagkawasak ng Jerusalem na hinaluan ng tapat na pag-amin na ang mga kasalanan ng Israel ang siyang ugat ng kanilang kapahamakan. Gayunman, hindi nananatili sa kalungkutan ng salaysay, kundi nagtuturo ito ng pag-asa na ang pagtubos at pagbabalik ay posible kung taos-pusong babalik ang mga tao sa Diyos. Sa kabilang banda, ang liham ni Jeremias ay matapang na pumupuna sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kinukutya ang mga walang buhay at walang kapangyarihang Diyos ng mga Babilonyo. Isa itong matinding panawagan para sa mga Hudyong nasa pagkabihag na manatiling tapat sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang tanging may kapangyarihang tapusin ang kanilang pagdurusa at ibalik ang kanilang dangal. Habang mas pinapalalim natin ang pag-unawa sa mga makabuluhang aklat ng Bibliang Ortodokso ng Ethiopia, malinaw na ang mga ito ay higit pa sa mga sinaunang salaysay. Taglay ng mga ito ang mga hula, espiritual na kaalaman at mga babala na may saysay hindi lang para sa mga unang Kristiyano at Hudyo, kundi maging sa kasalukuyang panahon. Nakakagulat, ang mga temang taglay ng mga aklat na ito ay tila nagbibigay ng palatandaan sa tamang pag-unawa sa mga hinaharap na propesiya. Isa sa mga tampok na katangian ng Bibliyang Ortodokso ng Ethiopia ay ang masusing paglalahad ng kaharian ng mga anghel at ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang mga aklat gaya ng aklat ni Enoch, Ascension of Isaiah at Jubilees ay nagbibigay ng detalyadong paglalarawan ng mga kaayusan ng mga anghel, ang pagbagsak ng ilan sa kanila at kung paano ito nakaapekto sa sangkatauhan. Pero bakit ito mahalaga sa panahon ngayon? Ang ideya ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay patuloy na umiiral. Ang konsepto ng espiritual na digmaan kung saan ang mga anghel at demonyo ay may impluensya sa mga kaganapan sa mundo, ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng doktrinang Kristiyano. Bagaman itinuturing ng ilan na masyadong mistikal o haka-haka ang mga aklat na hindi isinama sa kanon ng iba, inilalantad naman ng mga ito ang mga lihim na puwersang patuloy na gumagalaw sa likod ng ating realidad. Ayon sa Efeso 6:12, ang ating pakikibaka ay hindi lamang laban sa mga pisikal na kaaway, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan sa kadiliman. Posible bang ang mga kwento ng mga watcher sa aklat ni Enoch, ang kanilang pagre-rebelde at ang pagbulusok ng moralidad, ay patuloy na tumutugma sa ating kasalukuyang panahon? Maaaring sa pamamagitan ng mga sulating ito ay mas mauunawaan natin ang walang patid na espiritual na labanan na nangyayari sa ating paligid. Ilan sa mga aklat na hindi kasama sa ibang kanon ngunit bahagi ng Bibliyang Ortodokso ng Ethiopia ay naglalaman din ng mga propesya tungkol sa wakas ng panahon. Mga hula na hindi lamang kaayon ng mga tradisyonal na hula ng Biblia, kundi sumasalamin din sa mga pangyayaring umiiral sa buong mundo ngayon. Sa aklat ni Enoch, makikita ang matitinding larawan ng darating na paghuhukom kung saan parehong ang mga tao at mga rebelding anghel ay huhusgahan. Ang mga salaysay na ito ay malinaw na ipinapakita ang papel ng Mesyas na ayon sa bagong tipan ay magdadala ng hustisya ng Diyos laban sa mga masasama. Bukod dito, ang mga pahayag ni Enoch
ay tumatalakay rin sa huling labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, sa tuluyang pagwasak sa masasamang nilalang, at sa pagbabalik ng katuwiran sa mundo. Sa parehong paraan, ang Ascension of Isaiah ay nagpapakita ng makapangyarihang tagpo kung saan ang Mesyas ay bumababa mula sa langit patungo sa mundo upang harapin at sa huli ay gapiin si Satanas. Ipinapakita ng mga propesiyang ito ang isang walang hanggang kosmikong tunggalian na patuloy na umuusbong sa bawat panahon. Sa konteksto ng ating kasalukuyang panahon, puno ng lumalalang tensyon sa buong mundo, kalamidad sa kapaligiran at espiritual na kaguluhan, lumilitaw ang tanong, malapit na ba tayo sa panahon ng wakas? Maaring ang mga propesiyang nasa mga ipinagbabawal na aklat na ito ay nagtuturo sa atin patungo sa pag-unawa sa hangganan ng kasaysayan ng sangkatauhan. May ilang iskolar na naniniwalang ang ating panahon ngayon ay maaaring nagsisilbing katuparan ng mga propesyang biblikal at ang karunungang taglay ng mga aklat na ito ay maaaring magbigay ng liwanag sa mga darating na pangyayari. Kapansin-pansin, ang mga kaganapan sa kasalukuyan gaya ng mga digmaan, lindol at pandemya ay tila sumasalamin sa mga pangitain ni Enoch tungkol sa mga huling araw. Bukod dito, ang paulit-ulit na tema sa mga aklat na ito, lalo na sa aklat ng Hubileo, ay ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos. Habang unti-unting lumayo ang kanluraning simbahan sa mga kaugaliang Hudyo na naging pundasyon ng Kristyanismo, nanatiling matatag ang simbahang Ortodokso ng Ethiopia sa pagpapanatili ng mga sinaunang kautosang ito. Ang pagtalima sa Sabat, mga alituntunin sa pagkain at ang pagsunod sa kalendaryong solar gaya ng inilalarawan sa aklat ng Hubileo ay patunay ng kanilang tapat na hangarin na panatilihin ang mga utos ng Diyos sa pinakapurong anyo. Dahil dito, napapaisip ang mga mananampalataya sa ating panahon, tayo ba ay umaayon pa rin sa mga utos ng Diyos? Malayo na ba ang nilihis natin mula sa mga pangunahing prinsipyo na dapat sana'y gumagabay sa atin? Ang mga prinsipyong ito na ipinagkaloob sa sangkatauhan mula pa noong simula ay muling nagpapaalala kung gaano kahalaga ang pagbabalik sa mga orihinal na kautusan. Ipinapahayag ng aklat ng Hubileo na ang mga kautusang ibinigay kina Adan, Noe at Abraham ay nilalayong sundin magpakailanman. Dahil dito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong, dapat ba ang mga makabagong Kristiyano ay sumunod din sa mga kautusang ito gaya ng ginawa ng mga patriarka? Naipagkakait ba natin ang isang mahalagang bahagi ng pananampalataya sa patuloy nating paglayo sa mga kautusan ng Diyos? Sa pagtutok naman natin sa kahalagahan ng pag-iingat ng mga banal na kasulatang ito sa Ethiopia, malinaw na ang Bibliang Ortodokso ng Ethiopia ay hindi lamang koleksyon ng relihiyosong aklat, kundi isang taguan ng mga espiritual na yaman, kabilang na ang mga aklat na hindi tinanggap ng kanluraning Kristyanismo. Ang pagsusumikap ng Ethiopia na pangalagaan ang mga aklat na ito ay higit pa sa tungkulin sa pananampalataya. Isa rin itong matatag na espiritual na pagtutol sa mga pagtatangka ng kolonyalismo na pahinain ng katotohanang taglay ng mga sinaunang paniniwala. Sa panahon ng pananakop, habang pinilit ng mga bansang Europeo ang kanilang kapangyarihang pampolitika at panrelihiyon sa Afrika, naging matibay na muog ng pagtutol ang simbahang Ortodokso ng Ethiopia. Ang pag-iingat nila sa mga banal na aklat ay hindi lamang isang gawaing espiritual, kundi isang matapang na pahayag ng kalayaan. Ang katapatan ng Ethiopia sa pagpapanatili ng mga katotohanan ng Biblia, kahit iniwan na ito ng mas nakararaming simbahan, ay nagpapahiwatig na ang Bibliang Ortodokso ng Ethiopia ay maaaring taglay ang karunungang sadyang inilaan para sa panahon nating ito.
Sa harap ng mga hamong kinakaharap ng mundo, maaaring panahon na upang ang mga nakatagong kasulatan ay ilabas sa liwanag. Nasiyasat na natin ang mga itinakwil na aklat ng Bibliyang Ortodokso ng Ethiopia mula sa mahiwagang pangitain ni Enoch, sa mga pahayag ni Isaias hanggang sa mga tapang ng mga Makabeyo. Bawat aklat ay naglalantad ng mga hiwaga at karunungan na nagtutulak sa atin na muling pag-isipan ang ating pangunawa sa Biblia at sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit maaaring ang mga kasulatang ito ay hindi lang basta makasaysayang dokumento. Maaari rin silang maging susi sa pag-unawa sa hinaharap. Sa mundong puno ng kawalang katiyakan, espiritual na kaguluhan at tumitinding mga krisis, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. May mga kaalamang mahalaga ba tayong hindi nabibigyang pansin? Maaaring ang mga tinanggihang kasulatan na ito ay makapagbigay linaw sa espiritual na digmaang nagaganap sa paligid natin. Posible rin ba na sila ang magbukas ng ating isipan sa mga propetikong babala at sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan? Maraming salamat sa inyong panunood. Kung ang ating paglalakbay sa Bibliang Ortodokso ng Ethiopia ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maikalat ang liwanag.